mensahe ng ating Panginoon ay una, kailangan po tayong may objective. Amen. Kailangan po tayong may matutunan. Kailangan po meron tayong goal. Amen. Sa pakikinig natin, sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon. So, ang ating objective una po is to remind us on how we conduct ourselves to walk worthy of the calling God has called us to be. Amen? Napakaganda ng ating inawit kanina. Ang ating Diyos ay banal, ang ating Diyos ay worthy. So, nire-remind tayo ng Panginoon na sa ating pamumuhay, sa ating paglakad, ay dapat lang din na ibigay natin yung worthy na pamumuhay, worthy na pagsunod at paglakad natin kung saan tayo tinawag na Panginoon. Amen? Pangalawa po is to remind us to let the Word of God richly dwell in our hearts and to put our principles to practice of the Christian virtues the Holy Spirit is producing in us. Amen? Yung bunga ng Espiritu Santo na binigay sa atin ng Panginoon ay nire-remind yun na ang mga word ng Panginoon na ating naririnig mga kapatid ay hindi lamang lalabas sa ating mga tenga. Ang pananampalataya na ating pinapanampalatayaan ay makita sa ating pamumuhay. Ang mga principle na ating pinapanampalatayaan ay makita into practice. Amen? And at the pangatlo po is to remind us that we are called in one hope, one Lord, one faith, one Spirit, one God, and Father of all, who is over all and through all, in all. Amen. Minsan po, nakakalimot tayo na meron tayong isang Diyos, isang layunin, isang pananampalataya. That we are called, mga kapatid, and we are binded by the Holy Spirit to be united. Amen? And this is a reminder sa atin pong lahat na huwag nating kakalimutan. Amen. That we are all called to one purpose, and that is to give glory to our God. Amen. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay doctrine to duty. So, ang mga salita ba ng Panginoon na ating pinapanampalatayaan, ang mga salita ba na ating nababasa, sa ating nakikinig, na fulfill ba natin to give glory sa ating Panginoon? Amen? So, it is my prayer na kung paano God has taught me, and sabi nga ni Ate Glenda, has taught me in a difficult way. I have learned my lesson the hard way. Amen? Amen? Na kung paano ako ni-rebuke ng Panginoon, how God has corrected me, how God has reminded me, diba, to walk worthy. Amen? It is my prayer din mga kapatid that while I was preparing this message, kung paano po ako tinuruan ng Panginoon, ay maturuan po tayong lahat ng sabay-sabay. Kasi nga sinasabi nga po, ang unang natuturuan daw po ay yung nagtuturo. Amen? So let us not harden our hearts mga kapatid, but let us make our ears attentive. Amen? Sa instructions, sa corrections ng ating Panginoon. At let us incline our hearts na maintindihan natin by the power of the Holy Spirit kung ano ang ibig ng Panginoon na mangyari sa atin. And I have faith, mga kapatid, because the Word of God has power. Amen? Amen. Na hindi po ito, it will not fall on deaf ears. Na hindi sa matigas na puso, hindi sa bingi na tenga. Amen? Dadapo ang salita ng Panginoon. That His Word, amen, that His Word will not return to God na hindi niya nagagawa ang dapat niyang gawin sa mga nakatadhana narito na makakakinig ng kanyang salita. Amen. So, may the Word of God dwell richly in our hearts and empower us, amen, to fulfill our duties bilang isang mga Kristiyano. So may mga duty pala tayo bilang mga Kristiyano. Nung tayo pala'y tumanggap, nagkaroon tayo ng duty. Nagkaroon tayo ng conviction. At yun nga ay ang lumakad na kasiya-siya. Amen? Ayon sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon. So may it empower us mga kapatid, gaya ng ating nabasa kanina, to walk in a manner worthy. Amen? Ang lumakad, gaya ng naraang pagkakatawag.
May it remind us once again kung sino po tayo. Tayo po ay napawalang sala. Amen. Tayo po ay napatawad. Tayo po ay mga anak ng Diyos. So we are new creations in Christ, empowered by the Holy Spirit to do the will of the Father who is in heaven. So, only through Christ, mga kapatid, no, na magampanan natin ang ating mga duties from one degree of glory to another. So, this message is a reminder sa bawat isa sa atin. I-remind tayo kasi makakalimuting sadya tayo, no? Na kahit paulit-ulit nating naririnig, nakakalimutan natin ang mga commands, ang mga instructions, ang salita ng ating Panginoon. Amen. At sabi nga ni Ate Glenda, di ba, sa kanyang message last Friday, ay tapos na tayo doon sa mga bagay na ginagawa natin dati. Kasi bagong nilalang na po tayo ngayon. Kung ano po yung pagkakatawag natin ngayon, kung sino po tayo sa harapan ni Kristo, kung ano po yung naghahari sa buhay natin, na yun ay ang Panginoong Jesus, dapat ma-remind po tayo na yun po ang lakaran natin sa buhay natin. Amen? So it is our duty, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, na mamuhay at lumakad na may Panginoon. Minsan ito yung nagiging laban ng isang Kristiyano. Na pag napaghaharian tayo minsan ng ating mga emosyon, ay masasabi nila sa atin na, ganyan ba ang isang Kristiyano? Amen. So dapat ay huwag nating kakalimutan na tayo ay mga Kristiyano. At ang lagi sana na mamumutawi sa ating mga pakikipagkapwa ay, ganyan ang Kristiyano. Amen. Glory to God alone. At sabi po doon sa ating binasa kanina, yan po ang una. Ano nga daw po ang pagkakatawag natin? Amen? Tayo po ay tinawag ng Panginoon, una, para ibigin siya, at pangalawa, ibigin ng ating mga love your neighbors. Sabi po doon. At sabi dyan, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Paano daw po tayo maglakad? Paano daw po tayo mamuhay? With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. We should be eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So, sino po dito ang mapagpakumbaba? Yes, ito God. Sino po dito ang mahinahon? Amen. Sino po dito ang punong-puno ng pasensya? Sino po dito ang matiisin? Amen. Sino po dito ang laging iniisip ay yung katawan ni Kristo na maging united? Amen. Amen? Sa iisang layunin. Amen. Kung yan po ang nilalakaran natin, kung yan po ang gusto nating lakaran sa ating buhay, ay totoo ang pagkakatawag sa atin. Amen. Totoo ang pagkakatawag sa atin. Na yung tumawag sa atin ay ang Panginoon. Hindi ang kaaway. Amen. Kasi ang kabaliktaran niyan, yun ang gusto ng kaaway. Yung pride, di ba? Yung kagaspangan. Amen. Yung walang pasensya. Yung hindi marunong magtiis at hindi marunong magmahal. So kung tinawag tayo ng ating Panginoon, ito yung mga katangian na gusto niyang lakaran natin sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen? At ang Apostle Paul nga po na nagsulat nito, no, inspired by the Holy Spirit, ay nakikiusap siya na bilang mga tinawag ng Panginoon, ay dapat po ay mamuhay tayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Amen. Na meron sana tayong bunga na mabubuti. Amen? Na mamunga tayo. The Holy Spirit, mga kapatid, binigay po sa atin yan nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. At ang banal na Espiritu ay may mga bunga. At kung mapapansin po natin, kung nagbabasa po tayo ng ating mga Biblia, yan pong gentleness, patience, love, yan po ay mga bunga po yan ng banal na Espiritu na dapat ay siya ang makita sa buhay ng mga tinawag niya.
Amen? So, ang banal na espiritu na nananahan sa bawat mananampalataya kay Kristo, ang siyang may kapangyarihan. Kaya ang ano po dyan, title po niyan is Empowered by the Holy Spirit, no? To put ang mga salita ng Panginoon into practice. Amen. Ang banal na espiritu na nananahan sa atin, ang may kapangyarihan, power sa atin para tayo ay makapamuhay, gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Panginoon. Amen. At paano nga daw po mamuhay ang isang Kristiyano? Yan po yung nabasa natin dyan. Yan po yung naka-highlight dyan. Ilan lamang po yan sa mga bunga ng banal na espiritu na nasa sa atin. So pag sinabi po natin na humility, mga kapatid, lagi po natin itong nababasa. Lagi po natin itong napapakinggan sa mga exhortation, sa mga preaching. Kahit sa mga dasal natin, di ba? Lagi tayong nagpipray na, Lord, teach us to be humble, di ba? Na humility ang ating pinagdadasal sa ating buhay. So ano nga po ba ang ibig sabihin ng humility or kababaang loob? Amen? Doon po sa Google, kay Uncle Google, ang sabi po ng humility doon is, humility means the state of being humble. It is the feeling or attitude that you have no special importance that makes you better than others. Humility is the lack of pride. No? Hindi ka mapagmataas. Hindi mo feeling na napaka-importante ko, kaya hindi ako pwedeng magpakumbaba. Hindi yung ganoon. Ang humility ay kabaliktaran ng pride. It is the lack of pride, sabi niya doon. At kung paano dinescribe ng banal na salita ng Panginoon ang humility, sabi niya doon is, humility is meekness or maamo. Sino po dito ang maamo? Parang tigre lang sa mukha pero maamo. Amen. Lowliness. Amen? Yung absence of self. Yung hindi sarili ang laging iniisip. Amen? Yung hindi laging gusto niya, siya lagi ang nauna. Siya lagi ang nakikita. Siya dapat. Siya. Amen? Yun po ang humility according to the Bible. And in 1 Peter 5 verse 5, sabi po doon, clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble.